Bakit sinabing haters won't believe XRP, but it's happening? Yan mga kikripto, hindi po laging gentle ang malalaking market shift. Minsan, sinasalpok po nila ang pinto at pinapakita ang tunay na lakas. Ganito po ang nangyari sa Vanguard Group nitong December 2, 2025. Ang $11 trillion asset manager ay nagbukas ng crypto link ETF sa platform sa kanilang platform. Kabilang po ang funds na may XRP, Bitcoin, Ethereum at saka Solana. Biglang higit 50 million clients po ang nagkaroon ng regulated access sa crypto ETF. Para kay XRP, hindi po ito hype tweet lamang, kundi structural upgrade sa adoption at malakas ang implications sa institutional flows. Ang mga haters, malamang hindi sila makaka-relate sa ganitong level ng momentum. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng Vanguard reversal para kay XRP? Matagal na pong skeptical ang Vanguard sa crypto. Pero ngayon, pinayagan nila ang listing ng third-party crypto ETF. Hindi sila gagawa ng sarili po nilang produkto, kundi tinitiyak na regulatory compliant at walang high-risk speculative tokens. Para kay XRP, ang ganito pong galaw ay rebranding mula sa fringe altcoin na traded sa risky exchanges, naging institutional grade asset na. Para sa mga wealth managers, retirement trustees at conservative investors, ito po ang pagkakataong legally at safely makapasok sa digital asset exposure. Sa madaling salita, ang mainstream credibility na si XRP ay mas malaki ang potential demand beyond retail traders. Ngayon ay paano naman po nagbago ang market perception kay XRP? Dati, si XRP ay nakikita lang bilang speculative token, kadalasan sa crypto native exchanges. Ngayon, sa regulated ETF sa Vanguard at iba pang mainstream brokerages ay nagbago ang narrative. Ang risk assessment ng institutional firms ay maaari pong ma-adjust na magbukas ng capital reallocation mula sa traditional assets papunta sa crypto. Hindi lamang ito high play, kundi bagong structural channel para sa liquidity. Ang pagpasok po sa ganitong platforms ay nangangahulugan na ang exposure ni XRP ay mainstream. Kaya kahit haters, kailangan nilang kilalanin may pagbabago sa laro. Ano naman po ang nangyari sa unang US spot XRP ETF? Ang Canary Capital XRP ETF sa ticker na XRPC ay nag-launch sa Nasdaq noong November 13, 2025. Karamihan sa prior altcoin ETF hindi nakasabay sa ganitong performance. Ang analyst ngayon ay naglabas po ng prediction na $5 hanggang naglabas po ng prediction na $5 to $10 billion plus cumulative inflows sa susunod na 6 to 12 months. Ibig sabihin, demand shock at constrained supply ay magkasama. Perfect recipe para sa price appreciation. Pero, paalala po ni Ginong Henry, hindi ito instant parabola. Regulatory shift, custody risk, at macroeconomic headwinds ay pwede pong makaapekto. Ano naman po ang ibig sabihin ng Vanguard listing? Una, hindi ibig sabihin na agad tataas si XRP parabolic rally. Yan, hindi po siya makakaranas ng matinding parabolic rally kaagad. Mga regulatory, custody at macro factors ay magpapatuloy po na mag-define ng long-term outcome.
Pangalawa, hindi automatic na mass adoption. Ang institutional allocations ay madalas lumaki ng dahan-dahan, lalo na po sa conservative investors. Pero ang structural gatekeepers ay bukas na. Ang dating kailangan, crypto-native exchanges at wallets ay ngayon pwede sa mainstream brokerages. Para kay XRP, pagbabago na. Meron na pong pagbabago sa kanyang daan. Hindi po puro hype, kundi access, compliance, at serious capital flow. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang mainstream entry para kay XRP? Ayon po kay X-Finance Bull, ang Vanguard ay malapit nang harapin ang turning point. Ang mga skeptics ay maaari pong mag-dismiss ng XRP, pero ang mechanics ng institutional access ay nagbago na po. Kapag pumasok ang serious capital, ang frustration at disbelief ng mga haters ay posibleng maging panic buying. Ibig sabihin, hindi na lang ang presyo ng XRP ay nakadepende sa hype cycles o tweet storms. Ang tunay na driver ay regulated access, institutional adoption, at credibility sa mainstream financial infrastructure. Ito ang klase ng liquidity na pwedeng magtulak sa sustainable price movement sa long-term horizon. Ngayon ay paano naman po nakikita ng analyst ang future price action? Si Ginong Henry at iba pang mga pundits ay naglabas po ng prediction ng steady inflow sa XRP ETF. Sa ganitong scenario, ang market ay may structural support at accumulation na nangyayari ng tahimik. Ang mga inflows sa first ETF ay nagpapakita ng malakas na institutional demand. Posible ang short-term uptrend patungo po sa $2.2 to 2.3 resistance zone. Habang lumalaki ang ETF participation, maaari itong mag-trigger ng further rally sa higher levels. Hindi speculative lamang, kundi measurable demand. Kaya sa kanilang analysis, ang foundation ng XRP ay isang changing fundamentally at posible pong magbunga ng long-term bullish trajectory. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay hindi lamang po retail hype token. Structural adoption at regulated ETF access ang susi sa susunod na wave. Ang institutional capital ay mas disciplined kaysa retail. Pero kapag pumasok, pwede itong gumawa ng malakas na impact sa presyo. Ang mga traders at investors ay dapat pong maging aware sa risk management dahil kahit bullish ang infrastructure, ang market ay nananatiling volatile. Ang daan ng XRP ay nagbabago at ang mga haters na hindi makapaniwala ay maaaring maiwan. Para sa mga holders, ito ang klase ng momentum na hindi lamang po bulong o whisper, kundi strategic signal para sa long-term growth. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.